14 na kabanata. Ang planong pagpatay kay Jesus. 2 araw na lang noon bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng pagkakataon upang lihim nilang madakip at maipapatay si Jesus. Sinabi nila, "Huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao." Pinuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Betania, habang kumakain siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala siyang mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Ang pabangong ito ay puro at mula sa tanim na nardo. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, "Bakit niya sinasayang ang pabango? Maipagbibili sana iyan sa halagang katumbas ng isang taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap." At pinagalitan nila ang babae. Pero sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginawa niya sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi niyo laging makakasama. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya." Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang malaman nila ang pakay ni Judas at nangako silang bibigyan siya ng pera. Kaya mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang maibigay si Jesus sa kanila. Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ang araw na inihahandog ang tupa na kinakain sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, "Saan niyo po kami gustong maghanda ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel?" Inutusan niya ang 2 sa mga tagasunod niya, "Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem, at doon ay may masasalubong kayong isang lalaking may pasan na isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya, at sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan, nakasama ang mga tagasunod niya, upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking kwarto sa itaas. Kumpleto na ng kagamitan at nakahanda na. Doon kayo maghanda ng hapunan natin." Umalis ang 2 niyang tagasunod, at nang dumating sila sa lungsod, nakita nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, dumating si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain na sila sa mesa, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo na kasalo ko sa pagkain ay magtatraydor sa akin." Nalungkot sila nang marinig ito, at isa-isa silang nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Isa siya sa inyong 12 na kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa mangkok. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraydor sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Huling hapunan ni Jesus. Habang kumakain sila, kumuha ng tinapay si Jesus. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya at sinabi, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat.
Sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin." Humawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan ninyo akong lahat, dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan po kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ng pangalawang beses ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Pero iginiit pa rin ni Pedro, "Hinding-hindi ko kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pa niyang kasamahan. Nanalangin si Jesus sa Getsemane. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemane. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Maupo kayo rito habang nananalangin ako." Isinaman niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari, ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang haharapin. Sinabi niya, "Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod, at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpuyat kahit 1 oras lang?" At sinabi niya sa kanila, "Magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganoon pa rin ang kanyang dalangin. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya, at nadatnan na naman niya silang natutulog, dahil antok na sila. At nang gisingin sila ni Jesus, nahiya sila at hindi nila alam kung ano ang sasabihin nila kay Jesus. Sa 3 pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na iyan. Dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang nagtatraydor sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang dumating si Judas na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. "Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya at dalhin, at bantayang mabuti." Kaya nung dumating si Judas, agad siyang lumapit kay Jesus at bumati, "Guro!" Sabay halik sa kanya. At dinakip agad ng mga tao si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari, at naputol ang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa mga humuli sa kanya, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ay nasa templo ako at nagtuturo, at naroon din kayo. Bakit hindi ninyo ako dinakip? Ngunit kailangang mangyari ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. May isang binata roon na sumunod kay Jesus na nakabalabal lang ng telang linen. Dinakip din siya ng mga sundalo,
Pero nakawala siya at tumakas ng hubad, dahil nahawakan nila ang kanyang balabal. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Dinala nila si Jesus sa bahay ng punong pari. Nagtipon doon ang lahat ng namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sumunod din doon si Pedro, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng bahay ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya na nagpapainit sa tabi ng apoy. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang makuha. Marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban kay Jesus, pero magkakasalungat naman ang mga sinasabi nila. May ilang sumasaksi ng kasinungalingang ito laban kay Jesus. Sinabi nila, "Narinig po naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng ibang templo na hindi gawa ng tao." Pero hindi rin magkakatugma ang sinasabi nila. Tumayo sa gitna ang punong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang maisasagot sa mga paratang na ito laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, "Ikaw ba ang Kristo na anak ng kapuri-puring Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga, at ako na anak ng tao ay makikita ninyong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. At makikita rin ninyo ako sa mga ulap na paparating dito sa mundo." Nang marinig ito ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo?" At hinatulan nila si Jesus ng kamatayan. Dinuraan siya ng ilang naroon. Piniringan din siya at sinuntok at tinanong, "Sige nga, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo?" Pagkatapos, kinuha siya ng mga gwardya at pinagbubugbog. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Nang si Pedro ay nasa loob pa ng bakuran, dumaan ang isang babaeng utusan ng punong pari. Nang makita niya si Pedro na nagpapainit malapit sa apoy, tinitigan niya ito at sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret, hindi ba?" Pero itinanggi ito ni Pedro. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagkatapos, umalis siya roon at pumunta sa may labasan, at noon din ay tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng babaeng utusan, kaya sinabi ng babae sa mga taong naroon, "Ang taong iyan ay isa rin sa mga kasamahan ni Jesus." Pero muling itinanggi ito ni Pedro. Maya-maya sinabi ng mga taong naroon, "Isa ka nga sa mga kasamahan niya, dahil taga Galilea ka rin." Pero sumumpa si Pedro, "Kahit mamatay man ako, hindi ko talaga kilala ang taong sinasabi ninyo." Noon din ay muling tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." At humagulgol siya.